No Limitang Here, Kabanata 10. Kabanata 10. Mga bagay-bagay tungkol sa bayan. Sinabi ni Maria Clara kay Padre Damaso na pupunta sila ng Tia Isabel sa kumbento para kunin ang kanyang mga gamit. Nagalit ang pare at nagpasya na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Dumating siya sa bahay ni Kapitan Tiago nang may seryosong muka at humihiling ng pribadong pag-uusap. Samantala, binisita ni Padre Sabayla ang isang may sakit na matandang pare na naniniwala na ang kanyang karamdaman ay parusa para sa kanyang dating pang-aabuso ng kapangyarihan. Pinag-usapan nila ang mga isyu sa bayan tulad ng buwis, pagkawala ng yaman ng mga Pilipino at ang pagiging mulat ng mga tao. Narinig din ng Kapitang General ang masamang salita ni Padre Damaso tungkol sa kanya, ngunit binaliwala ito bagamat ikinabahala niya ang labis na kapangyarihan ng mga prayle. Pagkatapos, ipinagbawal ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago ang relasyon ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Sumang-ayon si Kapitan Tiago at pinatay pa ang mga kandila na inilagay para sa ligtas na paglalakbay ni Ibarra. Nakita rin ni Ibarra si Padre Damaso na nagmamadaling pumunta sa bahay ni Kapitan Tiago at hinalang may mahalagang gawain ito. Kabanata 10. Ang bayan ng San Diego. Ang bayan ng San Diego ay may magandang tanawin, sagana sa likas na yaman tulad ng kagubatan, mga hayop at pananim tulad ng kape at asukal. Meron ding itong batis na may sariwang tubig at ang mga insek ay nagkakabili ng kanilang mga produkto sa murang halaga. Noong unang panahon, isang matandang Kastila ang bumili ng lupain sa lugar kapalit ng alahas at salapi. Ang kanyang apo na si Don Saturnino ay nagtatag ng pamilya roon at naging matagumpay sa kabuhayan. Ang kanyang anak na si Don Rafael at kalaunan ay ang apo nitong si Crisostomo Ibarra ang nagtamasa sa yaman at lupain na iniwan ng kanilang mga ninuno. Mayroon din namang mga alamat tungkol sa lugar na kinakatakutan ng ilang mga tao.